Jesus Christ. Tayo po'y sama-sama manalangin. Pagkakilangan ng Diyos, banal at pinagmakapangyarihan sa lahat. Panginoong Diyos, ay po ay naririto ngayon. May buong kagalakan, pagpapasalamat, at pagpupuri sa iyo, Panginoong Diyos. Narito kami ngayon, muli namin inaalala, Panginoong Diyos, kung paano pinagtagumpayan yung kamatayan. Kung paano, Panginoon, kami natubos sa aming mga kasalanan. We thank you, Lord God. We glorify your name. Dalangin po namin, Panginoong Diyos, sa patuloy po namin pagbubulay-bulay ng iyong mga salita, ay lalo pa namin maunawaan ang iyong kalooban, lalong lumalim ang aming relasyon sa iyo, Panginoon, at lalo kami magpasako sa iyo, Panginoong Diyos. Maraming salamat po. Ito po ang aming magalang na dalangin sa pangalan ng Panginoong Kristo at sa patnubay-gabay ng Espiritu Santo. Amen. Yan, tayo pong lahat ay mga kapunan, mga kapatid. Yan. Mukhang yung iba po sa atin na antok pa. Nakatulog naman po kayo ng maayos, mga kapatid. Parang yung iba, hindi mga excited po kayo sa sunrise service po natin. Alam niyo po mga kapatid, yung mga ganitong pagkakataon, ito yung mga masarap magpuri sa Panginoong Diyos. Ngayon, lumalabas tayo sa comfort zone natin. Nabagaman, yung mga oras na to, dapat tulog tayo, dapat nagpapahinga pa tayo, pero binibigay natin para sa Panginoong Diyos. And karapat dapat po siya. No, itong oras, medyo ano nga lang tayo medyo lumagpas lang tayo ng konti, no? Humirit pa tayo ng konti. Pero alam niyo po, no, yung mga bagay na ginagawa natin, yung oras na ibinigay natin sa Panginoong Diyos, wala yan sa ginawa niya po para sa atin. Sa umagang ito, this is a Resurrection Sunday. Kaya dapat masaya tayo dahil ang natupad yung hula, yung Diyos po natin buhay at hindi patay. God is not dead. He is alive. Kaya dapat tingnan niyo po yung kapatid mo. Masaya po ba? Yan, parang ano pa, Sabado de Gloria pa yung mga iba. Nabuhay po ang ating Panginoong Kristo para tayo ay matubos sa ating mga kasalanan, para may ipakita sa atin na ang Panginoon ay nagtagumpay mula sa kamatayan. Kaya sabi ni Pablo sa kanya, we give thanks to the Lord. Because of Jesus Christ, yung kamatayan na hindi natin mapagtagumpayan, ginawa po niya para sa atin. Alam niyo po mga kapatid, hindi lang Resurrection Sunday po ang ating pinagdiriwang. Kung maalala niyo po, ito po ay ang ating unang linggo para po sa buwan ng Abril. Alam niyo po ba kung ano yung theme natin for this month? It's all about resilience. Kaya nung nag-aaral po, nisip po, ano ba pwede kong i-topic? Ano ba pwede natin i-message sa umaga pong ito? Focus ba ako sa resurrection? Focus ba ako sa resilience? Alam niyo po, pinagsama ko na lang. Kaya yung team po natin ay all about resilience, mga kapatid. When we say resilience, ito po ang ibig sabihin po nun, the ability to bounce back, recover, and keep going even after facing difficulties, pain, or challenges. If you are a resilient person, you are a resilient Christian, bagamat dumadaan tayo sa mga pagsubok, trials, challenges sa ating buhay, hindi tayo matitibag, hindi tayo bibitaw, hindi tayo susuko. Parang ano lang daw po yan mga kapatid parang kawayan. Sino na po nakakita ng kawayan? Nakita na po kayo ng kawayan. Alam mo po yung kawayan, hindi po yan puno Sayang puri ng halaman. In every time na hinahampas yung kawayan ng hangin, anong nangyayari? Nabibend siya, nabibend po yung kawayan. Pero hindi siya madaling maputol, hindi siya madaling maputol. Sa buhay natin mga kapatid, sometimes you may be bent, but you don't break. That's the resilient person. Sa buhay natin, minsan naranas tayo ng mga pagsubok, mga challenges, mga trials, pero hindi tayo susuko. Hindi tayo bibitaw mga kapatid. Why? Kasi yung ating pong sermon ngayon is all about standing victorious. You are victorious mga kapatid. Tayo ay nakatayong matatag
dahil po sa ating Panginoong Jesucristo. And yung settings po na makikita po natin, kung naka-attend po kayo nung Friday po, nagkaroon po tayo ng 7 last words. Nais ko pong mag-focus doon sa araw ng Biyernes, Sabado, hanggang Linggo. Minsan sa buhay natin parang ganito eh. Yung araw ng Biyernes, alam niyo po kung anong nakita natin doon sa araw ng Good Friday, nakikita natin sa dati, meron pong mga nagbubuhat. Di ba? Ay kita nyo doon, yung mga nagpipilitensya, may mga nangamanata. Alam niyo po sa buhay natin, minsan, kagaya ng iba, we are in the day of suffering. We are in the day of pain. We are in a moment na kung saan tayo ay nahihirapan. Minsan ganyan yung buhay po natin. Nandun tayo sa panahon na tayo ay nahihirapan, na tayo ay nabibigatan, na tayo ay sinusubok sa ating mga pinagdadaanan sa buhay mga kapatid. Pero alam niyo po, yung Panginoon sa Kristo, sabi nga sa atin sa Isaiah chapter 53 verse 3, hinamak siya ng mga tao, itinakwil, nagdana siya ng hapdi at hirap, wala man lang pumansin sa kanya, binaliwala natin siya na parang walang kabuluhan. Kapatid, ito ang katotohanan na kung saan hindi lang tayo yung dumadanas ng pagsubok, hindi lang tayo yung dumadanas ng kahirapan, hindi lang tayo dumadanas ng problema sa buhay. Maging ang Panginoong Kristo, He was under trials po mga kapatid. Hinamak siya, itinakwil siya. Naalala niyo nung Friday sa amin, yung mga alagad na nagsipagtakas, nagsipagtago. Maging yung Panginoong Kristo, He experienced the day of pain, the day of suffering. Kaya tandaan po natin mga kapatid, Christ was rejected so that we are accepted. He was rejected by men so that we can be accepted by God. Dahil sa ating Panginoong Kristo. Kaya mga kapatid, tandaan po natin sa ating buhay, even kung dumaranas ka man ngayon ng paghihirap, nag-struggle ka man ngayon, experience ka man ng hardship sa buhay mo ngayon, kapatid, unang bagay lagi natin tatandaan, you must hold on. Kumapit ka lang kapatid. Huwag kang bibitaw, huwag kang susuko, huwag kang mawawalan ng pag-asa. Sabi sa atin sa Hebrews chapter 12 verse 2, ituon natin ang ating paningin kay Kristo na siyang sandigan ng pananampalataya natin. Sabi doon, mula sa simula hanggang sa katapusan. Hindi sa simula lang, hanggang sa dulo. Ang focus natin kay Jesus Christ, sa ating Panginoong Kristo. Sabi doon, itiniis niya ang paghihirap sa krus at hindi niya ito itinahiya. Dahil inisip niya yung kaligayahan na naghihintay sa kanya at ngayon na ay nakaupo na siya sa kanang trono ng Diyos. Ngayon, even on the day of trials, the day of hardships ng Panginoong Kristo, hindi mo iniisip yung kanyang kalalagayan. Kundi bagkus merong kaligayahan, kagalakan sa kanyang buhay na darating yung araw na muli siyang makakarating sa langit na bayan kasama. So yung mga kapatid, you must hold on. Alam niyo po, minsan sa buhay natin, sabi nga nila, pag tayo dumadanas ng pagsubok, pag tayo nahihirapan, pag tayo nasasaktan, madalas daw po para tayong mapaniki. Alam niyo po bakit paniki? Ba't tayo parang paniki? Minsan, ganyan, nagpa-pray tayo kay Lord, Lord, ba't ako? Lord, ba't ngayon pa? Lord, ba't ganito? Ba't ako nahihirapan, Lord? No, puro ba't? We pray to the Lord. No, ay, medyo naghang pa yung iba. Medyo naiintindihan po namin, medyo maaga pa kasi. Then medyo naiwan pa yung iba, naiwan pa. Okay na po, let's go. No, minsan, di ba, para tayo mong panig, Lord, ba't ganito, ba't ganyan? Di ba, ganyan minsan yung nararamdaman ko natin, but let me ask you this question mga kapatid. Kung ikaw meron kang pinagdaraanan ngayon, ikaw ay sinusubok ngayon, nagawa mo ba na sa kabila ng magtanong sa Diyos, nagawa mo bang magpuri sa Panginoon? Nagawa mo bang magpasalamat sa Panginoon? Nagawa mo bang i-acknowledge yung Diyos sa kabila ng iyong mga pinagdadaanan? Kasi lagi natin tatandaan mga kapatid, na sa
sa buhay po natin, pag sinabi natin, we pray to the Lord and we praise the Lord, magkaiba yan. Pag sinabi natin na we pray to the Lord, we are talking to God. Pag sinabi natin we praise the Lord, we are talking about God. Now, habang ikaw ay sumusuko, nagagawa mo ba magpuri sa Panginoon? Or you keep on asking God, bakit ganito, Lord? Bakit ganito? Bakit ako pa, Lord? Di pa tapos yung problema ko, meron na naman dagdag na problema. O bakit ako pa, Lord, yung panganay sa pamilya namin? Akalain mo yun, ako yung kailangan magtrabaho, yung mga kapatid ko, sarap ng tulog. Yung iba, humihilip na. Bakit ganito, Lord? 2 buwan na kami hindi nakakabayad ng kuryente. Are you in a moment of pain, mga kapatid? Na minsan marating tayo sa punto na we question God. But have we ever tried to praise God sa kabila ng kahirapan na nararanasan po natin? Kasi mga kapatid, tandaan po natin, you don't praise God because life is good. You praise God because God is good. Diba? Kaya ang sabi ng iba, God is good all the time. And all the time, God is good. Huwag natin ibasi yung Diyos sa kung anong pinagdadaanan natin. Alam niyo, dapat tayong mag-uri sa Panginoon sa kabila ng ating pinagdadaanan. Dapat tayong magalak kagaya ng Panginoong sa Kristo. You know why, mga kapatid? Dahil kung tayo ay mga anak ng Diyos, sabi sa atin sa aklat ng 1 Corinthians chapter 10, verse 13. Ang sabi po doon, wala pang... Pwede sabay-sabay natin basahin, mga kapatid. Napakaganda ng verse po na ito. Sabi po doon, mga kapatid, salamat po. So majority mga nandito may lugi po yung mga nandito. Pero alam niyo po, napakaganda ng verse. Napansin niyo po, sabi doon, lahat tayo dumadanas ng pagsubok. Magkakaiba nga lang tayo ng bigat ng pagsubok na pinagdadaanan. Pero, one thing for sure, mga kapatid, anuman yung pinagdadaanan mo ngayon, sabi doon, tapat ang Diyos. Hindi niya ipahihintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Tapat yung Panginoon sa kanyang mga anak. Isa lang ang ibig sabihin niyan, kapatid, pagka ikaw ay umaranas ng pagsubok at na-feel mo na hindi mo kaya, isa lang ibig sabihin niyan, wala sa iyo yung Diyos. Dahil yung mga anak ng Diyos, bagamat tayo dumadaan under trials, under hardships, sa tulong ng Panginoon, alam natin na mapagtatagumpayan po natin. Basta bibigyan tayo ng kalakasan ng Diyos upang mapagtagumpayan yung ating pinagdadaanan. Kaya mga kapatid, alam ko, tumarating tayo sa time, the day of pain, gaya ng na-experience ng Panginoong sa Kristo. But you must hold on, kapatid. Let's hold on, mga kapatid. Kagaya nga na sabi ko kanina, you don't praise God because life is good. You praise God because God is good. Secondly, mga kapatid, alam niyo po, minsan, hindi lang tayo dumadaan dun sa day of pain, even the day of silence. Sabi nga ng iba, pagka daw pag Sabado de Gloria, patay ang Panginoong Yesu Cristo. Patay daw ang Diyos. Pero alam niyo po, mga kapatid, even in the day of silence, God is working in your life. Hindi natutulog ang Diyos. Kasama natin ang Panginoon. Have you ever experienced, mga kapatid, na dumating na kayo sa punto na pakiramdam ninyo wala nang gustong tumulong sa iyo. Wala na kayong malapitan. Wala na kayong mahinga ng tulong. So, praise God kung hindi po natin pinagdadaanan. Pero meron mga ibang tao. Kung naalala niyo po, mga kapatid, alam ko way back 2015 pa tong balita na to.
Kung naalala nyo before 2015, merong Taiwanese family. Naalala nyo dito sa San Juan. Naalala nyo yung balita noon. Meron pong isang pamilya, 5 miyembro sila ng pamilya. Yung 2 mag-asawa at yung 3 anak po nila. Dahil po sa nalugi yung kanilang negosyo, nabaon sila sa utang, mga kapatid. Alam niyo po kung anong pinili nila? Pinili po nilang wakasan yung buhay ng mga anak po nila. At yung buhay po nila. Gaano kabigat yung pinagdadaanan po nila. Alam niyo po, pinainom nila ng, kung ma-check niyo po dun, sa balita, pinainom nila ng sleeping pills yung kanilang mga anak. Kaya ayon sa report ng mga pulis, binalot ng plastic yung mga anak po nila. Ganon kabigat yung kanilang pinagdadaanan na to the point na mas pinili na lang nilang tapusin wakasan yung kanilang buhay. We praise God kung hindi ganun yung na-experience mo ngayon. You are not in the moment of silence. You are not in the day of silence. You are not in the day na wala ka nang matakbuhan, wala ka nang malapitan. Ngayon saan yung iba, tingin pa nila na kinalimutan na sila ng Diyos, na itinakwil na sila ng Diyos, na malayo ang Diyos sa buhay po nila. Pero alam niyo po na napakagandang story, mga kapatid. Yung Panginoong Kristo, sabi doon sa Isaiah 53 verse 9, siya'y inilibing na kasama ng mga mayaman, masasama, kahit wala siyang kasalanan. Unang sabi man ng kasinungalingan ng Panginoong Kristo, even wala siyang kasalanan, wala siyang ginawang masama para sa atin, pinasa niya yung mga kasalanan para tayo ay matubos, para po tayo ay maligtas. Ganun kabigat yung pinagdaanan ng Panginoong Kristo. Binigay niya yung kanyang buhay para sa atin. Kaya mga kapatid, kung ikaw ay anak ng Diyos, hindi lang hold on, but you must also hold up. No, hindi ka lang nakakapit, kundi ikaw ay matatag na nakakapit sa Diyos. Hindi ka bibitaw, hindi ka susuko, mga kapatid. Alam niyo po yung story ni Job, napakaganda. Ang Panginoon, usap sila sa Satanas, sabi ng Panginoon kay Satanas, sinabi sa kanya ng Panginoon, napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Wala siyang katulad sa mundong ito. Matuwid siya at malinis ang pamumuhay. May takot siya sa akin at umiiwas sa kasamahan. Ano yung response ni Satan kay Lord? Hindi po sabay-sabay natin basahin, mga kapatid. This is the moment of silence, mga kapatid. Sabi ni Satan, kung wala nang nakukuha, kung wala nang tinatanggap si Job, kung wala na tayong pagpapala sa Panginoon, kaya pa ba natin sambahin yung Panginoon Diyos? Kaya pa ba natin maglingkod sa Panginoon? Kaya pa ba natin papurihan yung Panginoon Diyos? That's the moment, the day na kung saan wala ka nang pakiramdam mo na ang layo ng Lord sa'yo, pakiramdam mo hindi ka bine-bless ni Lord, pakiramdam mo hindi na pinapakinggan ng Lord yung panalangin mo, just like Job. Ganun yung pangyayari sa kanya, kaya we can see in the Bible, mga kapatid, yung mga nawala sa buhay po ni Job. We can see the loss of possession. Yung ari-arian niya, yung livestock po ni Job, no? yung mga alaga nila, namamatay. Wala siyang ginawang mali. Wala siyang ginawang kasalanan. Siya yung matuwid sa kanya ng Panginoon. Hindi pa siya nakaka-recover doon. Yung mga alipin niya na dapat tutulong sa kanya, okay pa yun eh. Yung mamatayin yung mga alaga ninyo. Kung meron kang mga alipin, may mga katulong ka na tutulong sa'yo. What if? Pati yung mga alipin sa'yo. Yung mga alipin mo alisin sa'yo. Namatay. Ang kanyang mga alipin. At hindi pa siya nakaka-recover doon, mga kapatid. Ito yung mas mabigat. Loss of children. Imagine, etong 3 pong ito, mga kapatid, it was happen on the same day.
Sunod, there's no time to recover. There's no time to pause. There's no time to breathe. Sunod-sunod yung sitwasyon na ito. Walan ka ng ari-arian, mamatayan ka ng mga alipin, at yung pinakamasakit, mamatayan ka ng mga anak. Gano'ng kabigat yun? Gano'ng kahirap yung gano'ng sitwasyon? Siguro kung tayo nandun sa gano'ng sitwasyon, iisipin natin, pabago ni Lord. Anak, pabago ng Diyos. Mabuti pa ba sa akin ng Diyos? Hindi pa doon natatapos, mga kapatid. Nung namatayan siya ng anak, sabi ng Diyos kay Satan, mayari siyang pahirapan. Ngunit huwag siyang hayaan. Mamatay. And yung paghihirap na dinanas ni Job, hindi lang ito basta simpleng sakit. Matinding sakit po ito. To the point na kailangan niyang kamutin dahil sa sobrang hapdi po ang kanyang mga sugat. From head to toe, punong-puno po siya ng sugat. Imagine, namatayan ka na ng anak. Nawalan ka na ng ari-arian. Namatayan ka ng mga alipin. And then, pati yung sarili mo, nagkaroon ka pa ng karamdaman. Gano'ng kabigat yun? Gano'ng kahirap yun? Kung tayo nandun sa kalalagayan ng Diyos, at alam niyo po, ano mas pinakamasakit? Yung support system ni Diyos. Dahil sana yung mga kaibigan niya, yung asawa niya, na nariyan para sa kanya, yung dapat maging backbone niya, ano sabi sa kanya? Ano sabi ko kay Job? Takbil niya na yung Diyos niya para mamatay na siya. It is a word of discouragement. Gusto nung asawa niya na mamatay na lang si Job. Alam mo, napakaganda ng sinabi ni Job sa 121, mga kapatid. Ang sabi niya, hubad ako lumabas sa sinapupunan ng aking ina, hubad din ako babalik sa lupa. Si Yahweh ang nagbigay, si Yahweh rin ang babawi. Purihin si Lord. Imagine, sa kabila ng kanyang pinagdaanan, nagawa po niya magpuli sa Panginoon. Ano ka-faithful si Job? Gano'ng kalalim ang relasyon niya sa Panginoon? To the point na sobrang hirap ng pinagdadaanan niya, nagawa niya pa rin magpuri sa Panginoon. Kapatid, lagi nating tatandaan, no? In the middle of all that loss, Job still chose to hold out. Matatag siya, hindi siya bumitaw, hindi siya sumuko, hindi siya tumalikod sa Panginoon. Kaya kapatid, ano man yung pinagdadaanan mo sa buhay, you may lose everything around you, but don't lose what's inside you. Mawalan ka man ang ari-arian, mawalan ka man ng mahal sa buhay, mawalan ka man ng kaibigan, huwag mawawala yung nasa sa'yo. Huwag mawawala yung pagtitiwala mo sa Diyos. Huwag mawawala yung pananampalataya mo sa Diyos. Huwag mawawala yung kalakasan, yung presensya ng Diyos sa iyong buhay. Huwag mo siya kalikunin. Even in the moment of silence, God is working in your life. Hindi niya tayo iniwan. Kahit kabila ng ating mga kasalanan, ibinigay ni Kristo yung buhay niya para sa atin lahat. And we stay with the Lord, mga kapatid. Darating yung time, we will be in the day of victory. Na kung paano ang Panginoong Kristo pinagtagumpayan yung kamatayan, anuman yung pinagdadaanan ng kapatid. Kung ang Diyos na pagtagumpayan, kung ang Panginoong Kristo na pagtagumpayan yung kamatayan na imposible sa atin,
nangangahulugan lang na kung ano yung pinagdadaanan mo sa buhay ngayon, maaaring hindi mo kaya, pero kaya ng Diyos. Kaya sabi ni Pablo, let's give thanks. Thanks be to God. Dahil sa ginawa ng Panginoon sa Kristo, we are standing victorious. Matagumpay po tayo kahit anong pinagdadaanan mo sa buhay. Pagkasama mo ang Diyos, you are standing victorious. Matatag tayo, masasabi natin na kaya natin to dahil kasama po natin ang Diyos. That's why mga kapatid, let's hold up. Itaas natin yung ating mga kamay in every time na we face challenges in life, trials, hardships. Itaas mo yung kamay. Magpuri ka sa Panginoon. Magpasalamat ka sa Panginoon. Dahil ang Diyos ay mabuti sa bawat isa po sa atin. Alam niyo ba napakagandang story nung si Moises. Nung panahon po ni Moises na kung saan nandun sila sa desert, sa wilderness. Ito yung time. Ito yung unang-unang pangyayari, sitwasyon na kung saan po sila sasalakayin ng mga kaway. Ito po yung pagkalabas nila ng Egypt, ito po yung unang-unang kaaway na sumalubong po sa kanila sa wilderness. Ito yung mga Amalekites. Sila yung naglalakbay. Imagine, pagod na pagod sila sa paglalakbay ko na all of a sudden, mayroong mga kaaway na biglang dumating para lusubin sila. Alam niyo, napakagandang illustration. Ayun, kwentuhan nga namin ni Sister Alvin. Ang ganda no? Na in every time, sabi doon, pwede sabay-sabay po natin basahin. Sabi po doon, in every time na itinataas ni Moises yung kanya pong kamay with his rod, nananalo sila. Imagine, inataas niya. Pag binababa niya, nakangawit siya, ano nangyayari? Natatalo sila. Nananalo yung kalaban. Pag itinataas niya, nananalo sila. Pag ibinababa niya yung kanyang kamay, natatalo sila. Ano yung significance ng sa buhay natin, mga kapatid? That victory comes not by our strength, but by the hands we hold in faith. Kung kailan tayo nakakapit, kung kanino tayo nakasandig, kung kanino tayo nananampalataya, yung pagtaas ng kamay ni Moises is a victory coming from the Lord. Pinagtatagumpay sila ng Panginoon. Sa buhay natin, mga kapatid, let's acknowledge God. Acknowledge natin yung Panginoon. Na ano man yung nagdadaan mo, even in the day of pain, in the day of suffering, to the point na you are in the day of silence, God is working and you will be in the day of victory. Kung paanong pinagtagumpayan ng Panginoong Kristo yung kamatayan, walang anumang pagsubok sa ating buhay na hindi kayang pagtagumpayan ng Diyos sa buhay po natin. Let's hold on. Let's hold on through trials. Huwag kang susuko. Huwag kang bibitaw. You hold out. Kahit gaano makabigat yan. Kumapit kang mabuti sa Panginoon. The more na ikaw ay sinusubok, the more na ikaw ay napapalapit sa Diyos, the more na nagtitiwala ka sa Panginoon, the more na nagtitiwala ka sa Diyos, the more na nananalig ka sa Panginoon. And because of that, we give thanks to the Lord. Dahil makikita natin na darating yung time, magkakaroon tayo ng katagumpayan at sama-sama po tayo sa langit ng Panginoon. Alam niyo po mga kapatid, ito yung magandang bagay na na-experience po ng mga anak ng Diyos. We are standing victorious. Na hindi natin hahayaan na yung mga pinagdadaanan natin sa buhay ay maging daan para tayo tumalipod sa Panginoon. Para tayo mapalayo sa Panginoon. Hindi yung mga pinagdadaanan po natin isang patunay. It is a manifestation
kung gaano kabuti yung Panginoon sa buhay mo. Gaano na karaming pagsubok, challenges sa buhay mo ang pinagtagumpayan ng Panginoon. Let's give thanks to the Lord, mga kapatid. Kaya kung ikaw ngayon, kapatid, kung nais mo magkaroon ng katagumpayan sa iyong buhay, kung gusto mong maging victorious, tinatawagan ko ngayon ng Panginoon. Ang Panginoong Diyos ay kumakatok sa iyong puso. Ang Panginoon ay nangungusap. Ang Panginoon ay lumalapit sa iyo. Na yung kamatayan ay ating nalagpasan dahil sa ating Panginoong Kristo. Kaya kung merong nais lumapit at magpasakop sa Panginoon, ito na yung time, ito na yung moment. Let's surrender ourselves to the Lord. Just give ourselves to the Lord, mga kapatid. Kasi sa sarili natin, hindi natin kaya. Pero sa tulong ng Panginoon, magtatagumpay po tayo. Pwede po tayo umawit ng isang awit. Let's cherish this moment, mga kapatid. Muling isang kaluluwa na nakasumpong nagkatagumpayan sa kanyang buhay. Sinusuko yung kanyang buhay sa Panginoon. Narito sa ating harapan bilang mga saksi na siya'y handang tumanggap sa ating Panginoon at magpasakop sa kanya.